Kumusta mga kanaysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoises. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video to is mula na naman kay Boss Balita TV. And yun, meron itong papagat na tinanggalan na ng pondo. VP Sara Duterte nagulat, wala ng trabaho sa Pinas. Grabe, PBBM nagalit na. So yan yung panonorin natin ngayon, men. Bibigyan natin doon ng reaction and then kayo na lang din bahalang humusga. So bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoises. So, like, comment, share, subscribe. Also, courtesy na rin sa Malacanang Palace. And then, yun. That's it. So, again mga kanaysi, hindi na natin patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng tsakay, no? Again na pamagat ng video nito. Tinanggalan na ng pondo, VP Sara Duterte nagulat, wala ng trabaho sa Pinas. Grabe, PBBM naggalit na. So, Pilipinoises, Boss Balita TV, start. Subscribe. Kagulat na balita. Grabe, PBBM nagalit na. Nagulat si Vice President Sara Duterte, tinanggalan na ng pondo. Ayon sa nakalap nating impormasyon, hindi napigilan magalit ni Yusek Claire Castro matapos sabihing bobo ni VP Sara. Kinumpara kasi mga travel niya sa abroad sa Pangulo, pero puro gastos lang, wala namang trabahong nagagawa. Grabe si PBBM, nagalit na. Nagulat si Vice President Sara Duterte, tinanggalan na ng pondo. Tara panoorin natin. Last week or over the weekend, hindi na itago ni VP Sara ang kanyang, should I say, exasperation. Sa palitan po ninyo ng kuro-kuro tungkol sa kung ano ba ang personal at official trip. In her words, Actually, sobrang layo ni VP Sara at ni Attorney Claire Castro, min. Like, wala sa kalingkingan talaga. You know, si VP Sara up until now, ano pa lang naman sila parati silang nang-iintriga Si Attorney Claire Castro naman, completos ricados yung ebidensya, di ba? Yan yung example ko sa inyo na bobo talaga. Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, official business yan, kailangan mo mag-report. Kapag personal siya, walang gamit ng pera ng gobyerno, hindi mo kailangan mag-report. So ganun lang yan kasimple na kailangan ko pang explain. May buntong hininga pa po sa dulo. Would you like to respond? Ang kakulangan po sa kaalaman sa batas, sa ethical standards ay hindi po maikukubli sa pagmumura o pang-iinsulto. Simple lang naman po. Bakasyon o trabaho. Siya naman po ang nagbanggit na nagtatrabaho. Not on a holiday. So kapag nagtrabaho, dala ang posisyon, dala ang bandera ng Pilipinas, may official functions, ayon na rin sa RA 6713. Public office is a public trust. So dapat ipalam ano ang naging magandang resulta sa pagtatrabaho. Kung walang... Tama naman. Ewan ko kung nagets ni VP Sara yung punto. Diba? Kasi syempre, Vice President kayo, baka magulat na lang kami. Meron na naman kayong mga agreement dyan. Diba? Gaya nung ginawa nung tatay mo, na ginulat tayong lahat na meron na pala silang gentleman's agreement ng China. Diba? Tapos yun nga may mga usap-usapan din kasi na yung sa Australia, parang siguro may kinausap si VP Sara na na tanggapin yung tatay niya if ever magkaroon sila ng interim release. Or correct me if I'm wrong na lang So yun kasi yung mga usap-usapan. So yeah, baka ma-report, baka walang natrabaho. Ang Pangulo, focus sa trabaho. Nako. Kapag po siya man ay umaalis ng bansa, may dalang magandang balita. Tama. May magandang naging relasyon sa iba't ibang leaders. Isa dito ay ang pagsagip sa buhay ni Mary Jane Veloso dahil sa magandang relasyon sa Indonesia. Ang pagpapauwi, pagpapabalik ng dating mamabatas na si Arnulfo Teves. Pati na po ang mabilis na pagbabalik kay Alice Go. At sa Japan, grabe si Teves tapos isusunod pa si Harry Roque, Diyos ko day. Diba? Sa Netherlands naman yung sa kanya. Angat ang turismo ng Pilipinas. Yan po ang trabaho na dapat ipagmalaki kung talagang nagtrabaho. Sa survey po na isinagawa ng Octa Research, lumabas na mas nakararaming Pilipino ang pabor na bumalik ang Pilipinas sa ICC. Is this something that will further the President's openness to rejoining the ICC or will it create a sense of urgency for the country to rejoin the ICC? Tama naman, 'di ba? Marami naman talaga. Kahit ako naman gusto ko din talaga 'yon na sumali ulit tayo sa ICC. Hindi naman 'yun yung tipo na parang magpapasakop tayo sa mga dayuhan or sila yung kukontrol sa justice system natin. Kundi para if ever or when time comes 'di ba? When time comes na meron tayong mga politiko na sobrang gahaman sa kapangyarihan.
to the point na yun nga nasasagasaan na nila yung yung humanity or whatsoever, 'di ba? So at least meron silang pwedeng panagutan. So kita nyo naman, since member nga pa nga tayo ng ICC, 'di ba? Before nung mag-withdraw tayo yung kay FPRRD, is sakop pa rin doon yung crime against humanity niya sa war on drugs niya. So, di ba, sobrang laking tulong na naging miyembro muna tayo bago tayo inalis ni FPRRD doon sa di ba? Sobrang laking tulong nun para kasi kung never tayong naging member, hindi tayo aabot sa ganito na excuse me, na mapanagot si FPRRD. 'Di ba? Baka up until now nasa laya pa rin. Baka up until now wala, sige pa rin ng bira kay kay Pangulo or sa administrasyon. 'Di ba? So, yun lang naman. So, agree ako doon na bumalik tayo sa ICC. Kayo din ba? Comment down below if agree kayo na babalik tayo. Sa ngayon po ay hindi pa po natin napag-uusapan yan, hindi pa po nababanggit ng Pangulo. Pero yung ganito mga sentimiento po ng ating mga kababayan ay dinidinig naman po ng ating Pangulo. So, tignan na lang po natin sa mga susunod na araw kung ano po ang magiging saloobin ng Pangulo sa pag-rejoin sa ICC. Katrina Domingo, ABS-CBN. Good afternoon, Undersecretary. Ma'am, just a follow-up question first on the BOC appointment. Does this mean that the former commissioner and the 6 other officials who were removed from their posts were tagged in anomalies within the agency? We cannot say that. We cannot say that. The only purpose of the President is there is a continuing performance evaluation. Everybody is on notice. Everybody is on probation. We have to work better for the country and for our fellow men. Yun. Nice. Okay, ma'am, on the Justice Secretary Jesus Crispin Remulla said yesterday in an interview na he has already relayed to the President his intentions to apply for the Ombudsman post, which will be vacated by mid this month. Ano po yung naging response ng Pangulo doon sa pagsabi ni Justice Secretary Remulla na he wants to vacate the DOJ to transfer to the Ombudsman? Wala pa pong nababanggit ang Pangulo kasi wala pa rin po yung shortlist na tatanggap ang Pangulo. So, hintayin na lang po natin kung ano po ang Tama naman, surprise lang yan. Para syempre, pagdating ng araw, wala, sasakit na naman yung ng mga DDS. magiging pa siya pag sa tamang panahon. But does Remulla have the blessing of the President to vacate the DOJ? Yan po naman ay kanyang pagpapasya kay SOJ Boying Remulla. So hanggang ngayon ay wala pa naman po, hindi pa po nababakante ang Department of Justice. So hintayin na lang po natin. Last follow-up question. Meaning, ma'am, hindi pa nagpe-prepare din ng backup shortlist ang Pangulo with regard to the possible replacement of Remulla should he be accepted by the JBC? Opo. As of now, wala pa po tayo nakukuhang detalye kasi wala pa rin po short notice para po sa posisyon ng Ombudsman. Jean Mangaluz, Actually, sobrang dami namang pwedeng ilagay sa sa DOJ na parang, masasaktan din talaga yung mga DDS. So, comment nyo nga sa baba kung sino yung gusto nyo na ipalit dyan sa DOJ na yan if ever na maging bakante, di ba? So, comment lang naman. Star.com. Good afternoon. So the DBM is set to submit its budget to Congress, the proposed 2026 budget to Congress this month. So what can we expect, especially since very controversial yung budget natin for this year? Lagi naman po ang Pangulo, sabi nga po natin kung ano ang makakabuti sa mamamayan at para sa bansa. So ngayon po, patungkol po sa PhilHealth Funds, ito po ay isinumiti pa lang, so pag-aaralan po ito. Tandaan po natin, muli, ang gusto po ng Pangulo ay mapaganda ang buhay ng bawat Pilipino, maging mas magaan, at mabigyan ng magandang serbisyong medikal at pangkalusugan. One quick follow-up. So intact po yung PhilHealth Funds in the 2026 budget sa proposed version? Ako po, sorry po, hindi ko po nakita. Tatanungin ko po ang Pangulo. Hindi ko po nakita as of now. Left Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. Sabi po ng luwa, natapos na yung investigasyon nila. Kaugnay ng mga reklamo sa Prime Water, na isumite na po ba yung resulta ng investigasyon sa Malacanang at nabasa na ba ni Pangulong Marcos? Opo. Nandito pa rin pala tong Prime Water. So, di ko na rin alam kung ano yung update yan. So, alam naman natin na sa mga bilyars yan. So, sana mapanagot din or, kahit magkaroon lang ng penalty. Or, ipasara. Kahit basta lang mapanagot pa, di ba? Nakatanggap na rin po tayo. Siguro nakalimutan ko lang pong dalhin. Ipapakita ko po sana sa inyo. Isang folder po siya, ang report, at 2 boxes ng balikbayan boxes. Ganon karami. So, nabigyan po tayo ng kopya kahapon at nabigyan na rin po ang Office of the President. At ito po ay aaralin. At asahan niyo po na mabilisan pong aaralin to para sa mga consumers po ng Prime Water. Pagkatapos pong maaral, ano po kaya ang susunod na hakbang? Definitely, gagawa po tayo ng legal na aksyon. Yun. Aksyon na naaayon sa batas
At Yun, kabahan ka na. So sa kung sino mang mayari dyan, kabahan na sila, no? So at least na lang, ito naman yung pinakagusto talaga natin para yung, maging accountable din sila. Kasi mahirap naman kung, hahayaan lang. Tapos, di rin biro yung yung pinagdadaanan ng mga kababayan natin. Like, nagsasuffer din talaga sila. Especially, usaping tubig yan. So, syempre, yung tubig, isa yan sa pinaka-importante. 'Di ba, na kinakailangan ng tao sa pangaraw-araw. So, especially kayo, if ever biktima kayo niyan na parang wala kayong tubig or whatsoever, 'di ba? Maiinis kayo, especially sobrang init ng masasagasaan, pero dapat para sa taong bayan. Last question, Adrian Halili, Business World. Hello, ma'am. Can you have the palace's reaction on the 50 peso wage hike in NCR? And will the president support a legislated wage hike in the 20th Congress given that senators and congressmen have already filed bills on it? Noong pa po natin sinasabi, gumagawa po talaga ang programa ang Pangulong Marcos Jr. para sa ikagagaan ng buhay ng bawat manggagawang Pilipino. Nandyan po ang mga job fairs kung saan nagkapagbigay na po tayo mula 2022 hanggang kasalukuyang May 1st, May 1, ng 170,000 na trabaho para sa ating mga kababayan. At 170,000 na trabaho na ibigay ng admin. So ano yung sinasabi ng mga DDS? Na yung administrasyon na to is walang nagawa. 'Di ba? Grabe yung paratang na wala talagang nagawa. Or siguro, wala, hindi lang talaga nila tinitingnan. Or ayaw lang nilang tingnan. Or ayaw lang nilang ipalaganap. Kaya nga dapat tayo ipalaganap natin. I-share natin yung mga ganitong bagay. Diba? Para kahit papano, malaman din ng ibang DDS, malay natin, ma-convert din sila. Diba? Or magbago din yung isip nila. Kasi kung habang buhay sila na mabubuhay dyan sa mga paninira, wala, magiging toxic din talaga sila habang buhay. Diba? So, yun lang naman. na rin nagkaroon din po ng $27 billion investment, nakapag-create na rin po ng 350,000 na jobs nationwide. At kung nagbigay po ngayon ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng 50 pesos na wage hike, yan po ang na-evaluate na maaaring ibigay sa ating mga gagawa para maibsan po ang kahit konting hirap na lumalabas po itong 1,300 per month. At sa lahat po ng kakayanin ng administrasyon at sa pakikipag-usap sa lahat ng stakeholders, mga manggagawa, mga negosyante, mga investors, lahat po ito ay pakikinggan para na rin sa kabutihan ng lahat. Hindi lamang para sa mga gawa, hindi lang para sa mga investors o sa mga negosyante, para po sa lahat. Tama. Hindi lang para sa mga negosyante lang. Di ba? Dapat para sa lahat. Equal. Ganun. Kita nyo, prime water. Di ba? O, ikaw, ayusin mo yung negosyo mo dyan. On the legislated wage hike, ma'am, will the president support it? Muli, pag-aaralan ito kung kakayanin ba talaga. Kasi kung magdudulot naman ito ng layoff dahil hindi kakayanin ng karamihang maliliit na mga negosyante, mas marami pong mahihirapang mga manggagawa dahil baka mawala sila ng trabaho. Kaya po lahat ng ito ay pag-aaralan para sa ikabubuti po ng lahat. Yusek, good afternoon po. Kumustahin ko lang po ulit yung kung meron na po bang plano meron na po bang tugon o aksyon ang gobyerno sa panukalang magpatupad po ng price ceiling sa fresh meat na kaya daw po ng mga consumer para mapasunod naman yung pagbaba po ng presyo ng baboy sa farm gate. Supposed to be ay makakasama po sana natin si Kiko today. Kaya lang nagbago po ang ating schedule, pero pinangako niya po na lahat ng ganyang katanungan ay sasagutin po itong linggong ito. Marahil po ay sa Huwebes. So ilaan niyo lamang po ang tanong na yan kay Secretary Kiko. Isang tanong lang po dun sa Sineta, follow-up lang po na pinangunahan po kanina ng Pangulo. Doon po sa tax investment na binawasan, paano po ba ito, yung mga simpleng mamamayan lang po, paano po sila makakapag-invest dito? Tanong ko lang ba if ever may mga reporter din dyan? Yung mga tinatype nyo ba dyan is yung lahat ng sinabi mismo or sinasama rin nyo lang? Kasi sobrang bilis ng mga kamay nila pare. Di ba? May kita nyo naman. Wala lang, curious lang ako if ever may mga reporter din dyan. Na pinangunahan po kanina ng Pangulo. Doon po sa tax investment na binawasan, paano po ba ito, yung mga simpleng mamamayan lang po, paano po sila makakapag-invest dito? Maaari po silang turuan ng mas nakakaalam dito. Hindi po lahat tayo ay ganoon kaalam
sa pagdating sa stock exchange. So meron po itong mga nagtuturo sa inyo, meron din po mga broker dito para po kayo Sa sa MP2, yung sa pag-ibig, try nyo mag-invest doon. Mag-search lang kayo ng videos sa YouTube, marami naman. 'Di ba? Maganda din yung doon, yung dividendo doon par. So kung gusto nyo, search nyo MP2 ng pag-ibig. Thank you po. Maricar Sargan, Brigada. Good afternoon po, Yusek. Some U.S. lawmakers po are proposing to build an ammunition production and storage facility dyan po sa Subic, Zambales. And si Secretary Gibo Teodoro, nagpahayag na rin po ng magiging bukas sa ideyang ito. Pero si Pangulong Marcos po kaya, bukas din po ba siya sa ganitong proposal? Wala pa naman pong formal offer patungkol po dito. Mas maganda po siguro bago natin hilingin ang tugon ng ating Pangulo is mas maganda mailatag sana sa kanya kung ano ang mga detalye dito. Ang Pangulo naman po ay doon lagi sa makakabuti sa ating bansa at makakabuti sa taong bayan. Oo, 'di ba? Makakabuti sa bansa. Hindi gaya ng iba, 'di ba? Na kinakaibigan pa. Grabe pa yung palusot. Na kesyo kailangan daw nating makipagkaibigan sa lahat ng bansa. Given naman na 'yun. Pero paano kung wala talagang magandang ginawa yung bansang 'yan? 'Di ba? Kahit anong pakiusap mo, hindi niya pa rin ginagawa. Alam nga namang hayaan lang natin, gusto natin ng good relation. Paano naging good relation yung namamangga na nga? 'Di ba? May naputulan na nga ng daliri. Tapos good relation pa rin. Mas mabuti pa yung Pangulo natin. Sabi niya talaga, kahit 1 pulgada ng teritoryo natin, hindi natin ibibigay. 'Di ba? Ganyan yung totoong mga leader para na makabayan talaga. 'Di ba? Gaya lang din ng ama niya na kahit sinong bansa, hindi pwedeng mamili. Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good afternoon. Nagbukas na po ang 20th Congress and magsisimula na rin po after ng SONA, magsisimula na rin po yung budget deliberation. Si House Speaker Martin Romualdez at iba pang mga lawmakers is backing the calls to institutionalize a transparent budget process by opening bicameral deliberations to the public. Ano po ba yung comment dito ng Palasyo? We respect the independence of the Congress, pero kapag po ang pinag-usapan ay pagsasapubliko ng anumang transaksyon patungkol sa gobyerno, mas maganda po talaga na maging transparent ang bawat galaw ng taong bayan. Thank you. Next, Ana Bajo, GMA News Online. Good afternoon, Yusek. Ma'am, yesterday, Ariel Nepomuceno took his oath as the new BOC Commissioner. Ma'am, may we just get the reason why Bienvenido Rubio was replaced? Katulad ng ating sinasabi, ang Pangulo, ang nais po talaga ay makapagbigay ng mas magandang serbisyo ang bawat heads of agencies, ang bawat leader na nasa sakupan ng ating Pangulo. Tama. Hindi lamang po isa ang pinalitan, anim po kasama po ang commissioner ang napalitan. May mga Diba? Ganyan dapat para. collectors, may mga commissioners, may deputy commissioners rather, and directors. Anim po lahat sila sa Bureau of Customs. So, ang tanging gusto ng Pangulo ay maging tapat sa bansa, labanan ng smuggling, at syempre po, maging transparent sa koleksyon ng revenues. Pero ma'am, what does it say po sa performance ni Yari. Commissioner Rubio? Was the President not satisfied with his leadership po? Hindi po natin masasabi yan. At kung ano man po ang naging dahilan ng ating Pangulo, malamang po ito'y patungkol pa rin para sa ikagaganda ng serbisyo sa taong bayan. Ma'am, Tama may we naman. just get the President... Sometimes din kasi, kung nakukulangan, di ba? Kailangan pa rin palitan yun. Hindi naman porket pinalitan is parang hindi satisfied or whatsoever. Meron din kasing ibang or mga bagay-bagay na, kailangan talaga ng improvement. Ngayon, kung hindi maabot ng taong ito or whatsoever, need nating palitan or ilipat, di ba? Sa kung saan siya bagay, ganun. I think, ganun. Or correct me if I'm wrong. marching orders kay Commissioner Nepomuceno, and sino po kaya yung papalit sa kanya sa iniwan niyang post? Sa OCD po yan. Wala pa po, hindi pa po sa akin na ibigay yung detalye patungkol dyan. Pero ang marching order, unang-una po, dapat proteksyonan po, strengthen yung border protection at labanan nga po ang smuggling. At nagsisimula na po ang pamahalaan sa paglaban, sa mas matinding laban sa smuggling. Thank you, ma'am. That's it. Thank you, Yusek Claire. Financial Aray na naman yung mga DDS, sasabihin na naman nila, scripted na naman. Diba? Sobrang close-minded nila para. security ng mga Pilipino, epektibo na. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bell ringing ceremony bilang pagsalubong sa mas maraming economic opportunities para sa lahat. Nilalayo ng Capital Markets Efficiency Promotion Act na baguhin ang pananaw ng ordinaryong mamamayan sa pag-invest at
pagpapalago ng kanilang pondo. Yun. Ibinaba sa 0.1% ang stock investment tax mula 0.6% at tinanggal na rin ang documentary stamp tax sa mutual at unit investment funds para Uy, grabe yun ah. My goodness. Mas maraming gaganahang mag-invest. mabawasan ang bayarin ng mga nais mag-invest. Ginawa rin ito upang maengganyo pa ang mga Pilipinong palaguin ang kanilang pera sa stock exchange. Bukod dito, ginawa rin 20% ang final tax rates sa interest income upang padaliin ang compliance at gawing mas simple ang pagbabayad nito. Wow. May incentives din ang mga kumpanya na tumutulong sa mga empleyado na magbayad ng kanilang retirement gaya ng 50% deduction sa actual contributions. Tinatayang nasa 25 billion pesos ang magiging net revenue mula sa bagong tax reform na siya namang gagamiting pondo para sa mga mahahalagang proyekto ng gobyerno, gaya ng mga kalsada, paaralan, mga ospital, at iba pang social safety net programs. Kumpiyansa ang Pangulo na magdadala ng ginhawa ang batas na ito para sa mga ordinaryong Pilipinong gustong paunlarin pa ang kanilang sarili. Diin ng Pangulo, nais ng pamahalaan na alisin ang mga balakid at palawakin pa ang oportunidad ng mga Pilipino sa pag-unlad. Kahapon ay binigyang parangal ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 43 outstanding farmers and fisherfolk sa 50th Gawad Saka Award sa Nueva Ecija. Sa isang Ito din yung pansin ko, alagang-alaga talaga ng admin, yung mga magsasaka, mga fishermans natin par. Di ba? Goods yun. Mantakin mo. Pati yung mga farmers from Davao. Yung admin pa na ito yung tumulong. Di ba? mensahe, sinabi ng Pangulo na hindi matatawaran ang kahalagahan ng ating mga magsasaka, gayong hindi lang pamilya nila ang kanilang pinapakain, kundi ang buong bansa. Kaya kaagapay rin sila ng Pangulo sa benting bigas, mayroon na program. Nakadaupang palad din ng Pangulo ang awardees sa isang pagpupulong kung saan malugod niyang sinagot ang mga katanungan ng mga farmers and fisherfolk. Tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. ang suporta ng gobyerno para sa mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng mga proyektong pang-agrikultura. Malinaw ang mensahe ng Pangulo sa ating farmers and fisherfolk. Katuwang ninyo ang gobyerno mula pagbili ng punla hanggang panahon ng ani. Kapakanan ng magsasaka at agrikultura, patuloy ang pag-unlad sa Nueva Ecija. Pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang turnover ng 16 Mobile Soil Laboratory o MSL sa mga magsasaka upang pataasin pa ang kalidad ng kanilang pananim. Gamit ang MSL, kaya nang suriin ng mga farmers ang lupang kanilang sinasaka para alamin kung ano sustansya ang kailangan nito para sa mas masaganang ani. Layo mantakin nyo yan, diba? Tapos ki-questionin nyo yung administrasyon na to kung may nagawa ba or wala. Diba? Tingnan nyo rin kasi yung mga ganito mga updates sa gobyerno natin. Hindi yung puro na lang kayo nakikinig kayo kay Harry Roque na puro lang naman banat sa sa administrasyon. Diba? Dapat mga ganitong balita din yung panoorin ng mga DDS Kunin ng MSL distribution program na paluwigin pa ang kaalaman ng ating mga magsasaka bilang paghahanda sa mga hamon na dala ng climate change, soil degradation at food insecurity. Bukod sa mobile soil laboratories, pinangunahan din ni Pangulong Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Rice Processing System o RPS at ang turnover ng dagdag na farming machineries. Gamit ang RPS, mas magiging efficient na ang pagproseso ng palay. Kung noon ay 58 sacks of rice lang ang kayang i-produce mula sa 100 sacks of palay, ngayon ay pwede nang umabot sa 65 sacks ang yield nito. Makakaasa ang ating mga farmers sa mas magandang harvest yield at mas malaking kita mula sa makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Makikinabang din ang mga 17 farmers cooperatives mula sa Nueva Ecija sa mga bagong tractors at harvesters na kaloob ng administrasyon. Ayon sa Pangulo, nararapat lamang na suportahan ang ating farmers dahil sa pag-asang tinatanim nila ay para sa ikauunlad ng bayan. Tama naman. Yan naman talaga yung pare. Kung gusto talaga natin or for example, maging leader ka. Tapos gusto mo talaga ng pagbabago. Yun talaga yung unahin mo. 'Di ba? Kasi syempre ano ba yung needs talaga ng taong bayan? So yan, pagkain. So sino ba yung nag-aano ng pagkain para hindi mahal? Edi yung mga farmers natin, alagaan natin 'yun. 'Di ba? So sa pagkain 'yun, magsasaka. Kita nyo naman yung sa tubig, 'di ba? Na grabe yung reklamo doon sa prime water. Inaksyonan din kasi tubig kailangan din ng tao. 'Di ba? Tapos kikestionin nyo yung administrasyon na to na walang nagawa. Walang pag-uusbong, walang pag-unlad, walang pag-asenso. Diba? Bagong Pilipinas, may ginhawa sa modernong pagsasaka. Good news pa po para sa ating mga drivers. Bukod sa oil price rollback, magkakaroon din ng fuel discounts para sa mga motorista ayon sa Department of Energy.
Bunsod nito ang patuloy na pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon sa DOE, mula ngayong araw ay bababa ng 1 peso 70 cents ang gasolina, 2 pesos 20 cents ang diesel at 2 pesos and 30 cents naman ang kerosene. Samantala, 9 oil companies na ang nangakong magbibigay ng fuel discount sa mga motorista, kabilang ang mga PUV, TNVS at mga non-PUV drivers. Alinsunod ito sa panawagan ng Pangulo na magkaisa ang gobyerno at private sector para tulungan ang taumbayan na salagin ang epekto ng pagbago-bagong oil prices sa world market. Diba? Sobrang ganda ng hakbang na yun. Diba? Makipag-ugnayan sa mga negosyante. Diba? Pakiusapan yung mga negosyante. Diba? I think yung mas magandang gawin dyan, I think may narinig na ako na suggestion dati na parang babaan yung tax ng mga negosyante ba yun or babaan yung binabayad nila sa gobyerno tapos yan yung deal nila na ibibigay sa mga customers, something like that. Parang may narinig akong ganun din. Or correct me if I'm wrong na lang din. Ano? Pero parang something like that. Makakaasa ang PUVs at non-PUVs sa fuel discounts mula sa Petron, Shell, Caltex, Sea Oil, Phoenix, PTT, Jetty, Clean Fuel at Petrogas. May discount naman mula sa Shell, Sea Oil at Phoenix para sa mga TNVS drivers. Isa pang magandang balita, 6 na shipping containers na naglalaman ng smuggled agricultural products nasa BAC. Pinaunahan ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel ang inspeksyon ng mga shipping containers na may lamang smuggled agricultural products sa Port of Manila. Alinsunod ito sa direktiba ng Pangulo na paigtingin pa ang kampanya kontra smugglers at mga iligal na produktong sumisira sa ekonomiya at kalusugan ng bansa. Grabe, ano? May mga ano pa rin pala, nagdidare pa rin na mag-smuggle. 4 million pesos ang halaga ng nasabat na mga illegal items, kabilang sa mga naharang ng DA ang mga misdeclared frozen fish at red and white onions. Oh. Naging matagumpay ang operasyon laban sa smuggling dahil sa mabisang koordinasyon sa pagitan ng DA, Bureau of Customs, DOH at FDA. At bago po tayo magtapos, 6 na Pinoy seafarers ng MV Herman Star na 2 buwan nang na-stranded sa kanilang barko, sinagip. Nasa gitna ng ang 6 na OFWs sa pangunguna ng DMW at OWA, 2 buwang na stranded ang mga nasabing crew members dahil sa unseaworthiness ng kanilang vessel na nakadaong sa karagatan ng Lubok, Iloilo. Dumulog din ang mga seafarers na 3 buwan nang hindi na ibibigay ang kanilang sweldo at mga benepisyo. Kaya agad namang inaksyonan ng DMW ang nasabing reklamo at ayon nga kay DMW Secretary Hans Kakdak, alinsunod sa direktiba ng Pangulo na resolba po ito. Matapos ma-rescue, Panis na resolba. Nakatanggap ng 100 pesos na financial assistance ang mga nasagip na seafarers mula sa MW at OWA. Nilalakad na rin ng DMW at OWA Transportation ang mga OFW pa uwi sa kanilang mga bayan. Okay, uulitin ko po, 100,000 pesos financial assistance. Baka hanapin sa akin yung sumobra. Okay, maraming salamat. At dito na po nagtatapos ang ating 100,000. press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas. Magandang araw para sa bagong Pilipinas. So, panis yun. Grabe, sobrang siksik sa laman. Yung update na yun, yung balitang yun. Ano. Sobrang siksik sa laman. Dito mo talaga makukumpara. Ewan ko lang para kung sakali or, wag naman sana na maging Pangulo. Si BP Sara, kung maabot niya rin ba yung mga ganitong, tawag dyan, mga ganitong proyekto. Diba? Kasi yun nga, Vice President pa nga lang, mas nauna pang nawala yung yung budget. Grabe yan. 125 million in 11 days. Wow, amazing. So, kita nyo naman yun. Tapos, kikwestiyonin pa. Diba? Kikwestiyonin pa yung admin natin kung may nagawa ba, wala. Kita nyo naman. Ito, isang video pa lang to. Hindi pa kasali dito yung mga nakaraan. Hindi pa kasali dito yung mga susunod pa. Yung bukas, sa susunod na araw, sa magpakailanman. Something like that. Diba? Hindi pa sinali yun. So, I think, parang everyday ata to or 6 days a week or 5 days a week na may ganitong, may ganitong pa-presscon, diba? Na ipaalam yung mga nagawa ng admin sa taong bayan. So, kita nyo naman, isang video pa lang to pero sobrang siksik na. Di ba? Sobrang dami ng nagawa. Tapos, yun nga. Para sa akin lang naman kasi, parang ang unfair din naman kasing sabihin. Di ba? Nasasabihin nila, itim na yung ng bansa, nagluluksa yung bansa. Tapos, ang totoo naman pala, may mga ganito naman din pala talagang mga nagawa. Especially, mas nakatutok din to sa mga farmers, sa mga fishermen,
'di ba? So, grabe yung ano, tapos yun nga yung sa problema ng taong bayan, especially dun sa tubig, na parang kahit sino ka pang negosyante ka, kung hindi mo inaayos yung negosyo mo, 'di ba? Papanagutin talaga kita. 'Di ba? Kita niyo naman, ipapadaan pa. May mga legal actions na gagawin. Kasi syempre, 'di ba? Kung gusto natin ng ano talaga, ng pag-unlad, pakinggan natin yung hinaing ng taong bayan. Kita nyo, pati yung sa petrol, meron din. Yung sa gasolina, kita nyo, di ba? Yung sa seafarer din, na stranded, meron din. Di ba? Yung sa, tawag dyan, yung sa relations din natin sa ibang bansa, sobrang solid din nun. Kahit dati pa naman, I think si Harry Roque yata yung nag-call out dati sa Pangulo na parang pag-alagala lang. Pero kita nyo naman, yung pag-alagala na yun noon, meron na palang sobrang grabe na access. 'Di ba? Sa ibang bansa. Yun, kay Alice Go, kay Teves, yung pinauwi dito na nandun sa, Malaysia ba yun? Correct me if I'm wrong. 'Di ba? So, marami, and then, para din talaga sa bansa. Para sa ikauunlad din talaga ng bansa. Diba? So, ewan ko lang kung after this administration, kasi syempre, after this administration naman, babatikusin din talaga or babakbakan din talaga ng kaso or whatsoever yung si Pangulong Marcos. So, tingnan na lang din natin. Diba? So, sana wala, like zero talaga. Pero tingnan na lang natin after ng administrasyon niya kung meron ba siyang mga kakaharapin na mga mabibigat. Pero I think parang wala eh. Di ba? Kita nyo naman, sobrang smooth lang. Siguro itong sa arrest kay FPRRD, baka gagawa ng paraan yan ng mga kalaban niya. Pero I think parang dyan lang. Di ba? Kasi yung sa problema naman natin sa China is wala namang problema doon. Di ba? Ginagawa din naman talaga ng Pangulo yung best niya sa part na yun. So, anyways, kayo na masasabi nyo dito. Comment down below and then yun, comment nyo na rin sa baba yung masasabi nyo sa administrasyon natin ngayon, sa Pangulo natin. So, yun. I think hanggang dito na lang muna. So, Boss Balita TV, original video link in the description box below. Panoorin nyo, i-subscribe nyo. Tapos, yun, don't forget to like, comment, share, subscribe. Thank you so much for watching.